Akala mo ba na ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo? Nagdadasal ka, nagbabasa ng Biblia, at palagi kang umaattend ng simbahan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga ginagawa mong ito ay hindi sapat na patunay na nasa iyo talaga siya? Totoo, maaari mong sundin ang lahat ng iyan at ipakikita mo pa ring parang may kulang sa loob mo. Mas nakababahala pa, paano kung ang mga palatandaang inaasahan mo ay hindi pala yun ang totoong ebidensya? Paano kung ang tunay na tanda ng banal na espiritu ay matagal mo nang hindi napapansin? Maraming tao ang naniniwala na ang pagkakaroon ng banal na espiritu ay nangangahulugang nakakaramdam ka ng matinding emosyon habang sumasamba o kaya'y nakapagsasalita ka ng ibang wika. Pero hindi yan ang sinabi ni Jesus na ebidensya. Sa katotohanan, ang ilan sa pinakamalalakas na palatandaan ng presensya ng banal na espiritu ay ibang-iba sa inaakala ng karamihan. At ito ang bahagi na dapat magpatahimik sa atin. Kung wala kang nakikitang mga senyas na ito sa buhay mo, maaaring hindi ka ganoong kalapit sa Diyos gaya ng iniisip mo. Makinig ka dahil ibabahagi ko sa iyo ang siyam na makapangyarihang palatandaan na malinaw na nagpapatunay na ang banal na espiritu ay nasa iyo. At ang ikapito, baka ikagulat mo. Kaya paano mo talaga malalaman kung ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo? Marami ang inaakalang siya ay parang banayad na pakiramdam lang, malamig na hangin o inspirasyong bigla na lang dumarating. Pero iba ang sinasabi ng Biblia, kapag pumasok ang banal na espiritu sa buhay mo, hindi siya tahimik, binabago niya ang lahat. Sa Juan 14:16 hanggang 17, nangako si Jesus, ipapadala niya ang tagapagtulong, ang espiritu ng katotohanan, upang manirahan sa atin. Pero paano mo malalaman kung nariyan siya? Sa pamamagitan ba ng matinding emosyon? Isang di malilimutang espiritual na karanasan? O baka naman ito ay mas banayad pero tumatagal? Maraming mananampalataya ang ginugugol ang taon-taon na hindi nila alam na ang espiritu ay nasa kanila na pala dahil hinihintay nila ang isang dramatikong pangyayari. Pero ang totoo, kadalasan ay dahan-dahang lumilitaw ang kanyang presensya sa anyo ng pagbabago na hindi mo na maitatanggi. Isipin mo ito, 2 tao ang nakikinig sa parehong sermon. Isa parang walang naramdaman, ang isa naman tila tinamaan sa puso at handang magbago. Bakit may pagkakaiba? Hindi ito dahil sa galing ng tagapagsalita, kundi dahil sa banal na espiritu na kumikilos sa isa sa kanila. Kapag nananahan sa iyo ang espiritu, unti-unting nababago ang pananaw mo sa buhay. Ang tsismis, galit at pagiging makasarili ay nagiging mali sa pakiramdam. Hindi mo lang alam kung ano ang tama at mali, nararamdaman mo ito ng malalim sa puso mo. Binabago ka ng banal na espiritu mula sa loob palabas sa mga paraang hindi mo inakalang posible. Sa Roma 8:9, sinasabi na kung tunay tayong kay Kristo, dapat nananahan sa atin ang kanyang espiritu. Kung wala ang espiritu, wala ring tunay na ugnayan sa Diyos. Pero ito ang mahirap na tanong, paano kung hindi mo nararamdaman ang banal na espiritu? Ibig bang sabihin ay wala siya sa iyo? Hindi naman. Hindi palaging may kasamang matitinding emosyon o malinaw na senyales ang presensya ng espiritu. Isipin mo ang isang taong milyonaryo pero hindi niya tinitingnan ang kanyang account. Baka hindi niya maramdamang mayaman siya pero naroon pa rin ang pera, ganun din sa banal na espiritu. Kahit hindi mo siya laging nararamdaman, maaari pa rin siyang kumikilos sa loob mo, tahimik pero makapangyarihan. Karaniwan tahimik siyang gumagawa sa background, hinuhubog ang puso mo, binabago ang mga nais mo para umayon sa kalooban ng Diyos, kahit hindi mo agad ito napapansin. Pero darating ang panahon na yung mga pagbabagong yun ay magiging malinaw na malinaw.
may itatanong ako sa iyo. Naranasan mo na ba na halos gumawa ka ng maling desisyon, isang bagay na dati ay parang normal lang, tapos bigla may kung anong pakiramdam sa loob mo na pumigil sa iyo? Hindi lang yan konsensya mo. Yan ang banal na espiritu. Gaya ng sinabi sa Juan 16:8 na nagpapakita ng katotohanan at tumutulong sa iyo na piliin ang tamang landas. At habang mas pinakikinggan mo ang mahinahong tinig na yan, mas malinaw mo siyang maririnig. Ang problema, maraming tao ang natutong huwag pansinin ito. Sa sobrang pagwawalang bahala, kalaunan ay hindi na nila ito naririnig. At doon nagsisimulang manlamig ang puso. Isang lugar na hindi mo gugustuhing mapuntahan, kaya ito ang hamon ko sa iyo. Kung ang banal na espiritu ay totoong nananahan sa iyo, may ebidensya. Hindi man ito palaging dramatiko o maingay. Hindi man ito parang apoy mula sa langit. Pero makikita ito sa mga tahimik na pagbabago sa kung paano ka mag-isip, makaramdam at tumingin sa paligid. Kaya mahalaga ang mensaheng ito dahil isa sa pinakamalaking pagkakamali ng isang mananampalataya ay ang ipagpalagay na nariyan ang espiritu kahit hindi sinusuri ang mga palatandaan. Pero huwag kang mag-alala, pagkatapos ng mensaheng ito, mas malinaw mong makikita kung nasaan ka na talaga. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, naranasan mo na ba ang isang sandali kung saan naramdaman mong walang duda na ang banal na espiritu ay diretsyong nangungusap sa iyo? Kung oo, malaya kang magbahagi sa mga komento. At kung hindi ka sigurado, ayos lang yan dahil ngayon ay pag-uusapan natin ang malinaw na mga palatandaan kung ang banal na espiritu nga ba ay tunay na nasa loob mo. Siya ang pangakong ibinigay sa kasulatan, isang buhay na regalo para sa bawat mananampalataya. Mula pa sa simula, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos na, gumagawa, lumilikha at umaakay. Sa Genesis Kabanata 1 at 2, makikita natin ang Espiritu ng Diyos na lumulutang sa ibabaw ng tubig bago pa man nalikha ang mundo. Sa buong lumang tipan, dumarating ang banal na espiritu sa piling ng mga piling tao, mga propeta, hari at hukom upang bigyan sila ng kapangyarihan para sa partikular na layunin. Pero ito ang mahalagang punto, ang kanyang presensya noon ay pansamantala. Dumarating siya upang tuparin ang isang misyon at umaalis kapag ito ay natapos na. Kaya matapos ang kasalanan ni David kay Bathsheba, buong pagmamakaawa siyang nanalangin sa awit 51, 11 na huwag alisin ng Diyos ang kanyang espiritu o ang kanyang presensya. Naiintindihan ni David na sa ilalim ng lumang tipan, hindi tiyak na mananatili sa isang tao ang banal na espiritu. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Jesus. Pagdating natin sa bagong tipan, may nangyaring kahanga-hanga. Hindi lang nagsalita si Jesus tungkol sa banal na espiritu, nangako siya. Sa Juan 14 at 17, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na hindi na ito tulad ng mga panandaliang pagdalaw ng nakaraan. Isang ganap na bagong simula ang magaganap. Ngayon, ang banal na espiritu ay hindi na lang bumibisita, nananahan siya ng permanente sa bawat taong kay Kristo at binabago nito ang lahat. Noon, bago nito ang lahat. Noon, iilan lang ang may karanasang makasama ang Espiritu. Pero ngayon, bawat tunay na mananampalataya ay may akses sa Kanya. At hindi lang ito ideya sa teolohiya. Ito mismo ang sentro ng pagiging tagasunod ni Jesus. Para maunawaan kung gaano ito kalaki, isipin mo ang mga disipulo bago at pagkatapos ng Pentecostes. Bago ito, takot sila, hindi sigurado, at nagtago sa likod ng mga nakasarang pintuan matapos ipako si Jesus sa krus. Pero dumating ang Gawa Kabanata 2. Dumating ang banal na espiritu na parang malakas na hangin at pinuspos sila. Biglang nagbago ang lahat. Si Pedro, ang parehong lalaking ikinaila si Jesus ng 3 beses,
ay tumayo na may tapang at nangaral sa napakaraming tao, buong lakas na ipinahayag ang mensahe ni Kristo. Yan ang nangyayari kapag ang Espiritu ang namamayani. Ang takot ay nagiging tapang, ang kahinaan ay nagiging lakas, ang kalituhan ay nagiging malinaw na pagkaunawa mula sa Diyos. At ngayon, ang personal na bahagi, ang parehong banal na Espiritu na nagbigay ng kapangyarihan kina Pedro, Pablo at sa unang mga mananampalataya ay nananahan din sa iyo. Pero ito ang malaking tanong, alam mo ba yon? Madaling magbasa ng mga kwento tungkol sa kapangyarihan ng Espiritu at isipin na noon lang iyon nangyari. Pero sa Roma 8:11, malinaw ang sinabi ni Pablo, kung ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nasa loob mo, bibigyan ka rin niya ng buhay. Ang parehong kapangyarihang bumuhay kay Jesus ay nasa bawat mananampalataya. Ang problema, maraming Kristiyano ang hindi namumuhay na parang totoo yon. Maging totoo tayo, gaano kadalas tayong namumuhay na parang nag-iisa tayo, na parang ang mga panalangin natin ay walang saysay o tayo mismo ang kailangang magdala ng lahat ng pasanin at solusyonan ng bawat problema. Hindi yan ang buhay na itinakda ng Diyos para sa iyo. Kung tunay mong nauunawaan ang kapangyarihan ng banal na Espiritong nananahan sa iyo, hindi ka matatakot sa kinabukasan, hindi ka mawawalan ng direksyon, at hindi mo palaging itatanong kung may kabuluhan ba ang buhay mo. Pero ang katotohanan, maraming tao ang nabubuhay nang hindi nila alam na si Jesus ay nagpadala ng banal na tagapagtulong upang manirahan sa kanila. Lumalakad silang hiwalay sa mismong kapangyarihang nilaan para gumabay at magpalakas sa kanila. Kaya ito ang gusto kong pag-isipan mo ngayon. Namumuhay ka ba na parang tunay kang puspos ng Espiritu? O pakiramdam mo ba ay mag-isa ka sa lahat ng bagay? Dahil ang susunod na bahagi ay napakahalaga, pag-uusapan natin ang malinaw na mga palatandaan na nagpapakitang ang banal na Espiritu ay aktibong kumikilos sa buhay mo. At ang unang palatandaan, baka baguhin nito ang pananaw mo sa lahat. Pag-usapan natin ang kapayapaan, tunay na kapayapaan, kahit nasa gitna ng kaguluhan. Isipin mo ito, nasa isang maliit kang bangka sa gitna ng malakas na bagyo. Humahampas ang hangin, bumubulusok ang mga alon at natatakpan ka na ng takot. Ito mismo ang nangyari sa mga disipulo sa Marcos 4:37 hanggang 39. Lubos silang natakot, akala nila'y katapusan na. At nasaan si Jesus habang nangyayari ito? Mahimbing na natutulog. Habang ang lahat ay natataranta, si Jesus ay ganap na kalmado. Bakit? Dahil may tiwala siya kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. At mas kahanga-hanga pa, nang bumangon siya, hindi lang niya pinatigil ang bagyo sa paligid nila, ipinakita rin niya ang bagyong nasa loob ng puso ng mga disipulo. Ipinakita ng kanilang takot na kulang sila sa tiwala. Ganyan ang nangyayari kapag wala tayo ng kapayapaang ibinibigay ng banal na Espiritu. Ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng buhay na walang problema. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng pusong payapa kahit nasa gitna ng kaguluhan. Sa Juan 14:27, malinaw itong sinabi ni Jesus. Nakita mo na ba ang isang taong nawala ng mahal sa buhay pero nanatiling matatag at puno pa rin ng pag-asa? Hindi nila nagawa yon dahil sa sariling lakas. Hindi ito dahil matibay ang loob nila o matatag ang isip. Iyan ay gawa ng banal na Espiritu na nananahan sa kanila. Tinuturuan tayo ng mundo na ang kapayapaan ay dumarating kapag kontrolado natin ang lahat. Pera, kalusugan o ang mga darating na araw. Pero tinuturo sa atin ng banal na Espiritu ang mas mabuting daan. Ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag natututo tayong magtiwala
na anuman nang mangyari, ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. Kaya kapag ang isang tao ay ginagabayan ng Espiritu, hindi siya basta-basta natitinag kapag dumadaan sa pagsubok. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nakabase sa paligid. Nanggagaling ito sa kaalamang kasama niya ang Diyos. Pero ang ganitong uri ng kapayapaan ay hindi bigla na lang dumarating. Unti-unti itong lumalago habang lumalakad tayo nang malapit sa Diyos, habang natututo tayong umasa sa Kanya kaysa sa sarili nating pag-unawa. At huwag mong kalimutan, gagawin ng kaaway ang lahat para kunin ang kapayapaan na yan. Dadalhin niya ang mga panggugulo, takot at stress sa buhay mo. Pero sa Pilipos 4:6-7, ibinigay ang sagot para mapanatili ang kapayapaang ito. Huwag hayaang pagharian ka ng pag-aalala. Sa halip sa bawat sitwasyon, kausapin mo ang Diyos sa panalangin. Maging totoo, maging mapagpasalamat at ilapit sa Kanya ang lahat. Kapag ginawa mo ito, ang kapayapaan ng Diyos, isang kapayapaan na lampas sa maipapaliwanag ng tao, ang magbabantay sa puso mo at sa isipan mo sa pamamagitan ni Kristo. Ang panalangin ay hindi lang tungkol sa pakikipag-usap sa Diyos. Ito rin ay tungkol sa pagbigay ng bigat na daladala mo. Kaya itanong ko sa iyo, kapag dumaraan ka sa pagsubok, ang unang reaksyon mo ba ay takot o nananatili kang kalmado at may kapayapaan? Dahil kung paano ka tumugon ay nagpapakita ng kung ano ang nangyayari sa loob mo. Kung ang unang damdamin mo ay pagkataranta, senyales yan na oras na para hilingin sa banal na Espiritu na puspusin ka ng Kanyang kapayapaan. At kapag nasa iyo na ang kapayapaan na yan, maniwala ka, mapapansin ito ng iba. May makikita silang kakaiba sa iyo, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Dahil ang kapayapaan mula sa banal na Espiritu ay hindi lang para sa sarili mong kaaliwan, ito rin ay patotoo para sa iba. Ang ganitong kapayapaan ay nagiging makapangyarihang mensahe sa lahat ng nasa paligid mo. Kaya ngayon, sandali kang mag-isip. Naalala mo ba ang isang pagkakataon na parang imposibleng lagay ng buhay, pero nanatili kang payapa sa loob? Kung nangyari na ito sa iyo, ibahagi mo sa mga komento. At kung hindi mo pa kailanman naranasan ang ganitong uri ng kapayapaan, huwag kang mag-alala. Habang nagpapatuloy tayo, matutuklasan mo kung paano mo lubos na matatanggap ang banal na Espiritu sa buhay mo. At maniwala ka, ang susunod ay mas makapangyarihan pa, isang uri ng pag-ibig na higit pa sa karaniwan. Maging totoo tayo, may mga taong talagang mahirap mahalin. Alam sino sila, yung mga nanakit sa'yo, nagsinungaling sa'yo, humusga sa'yo, o yung mga palaging nakakainis. Natural lang na mahalin natin ang mga taong mabait sa atin at iwasan ang mga hindi. Pero hinahamon tayo ni Jesus na baguhin ang pag-iisip na yan. Sa Mateo 5:44, sinabi niya na mahalin natin ang ating mga kaaway at ipanalangin ang mga nananakit sa atin. Hindi natin kayang gawin yan sa sarili lang natin. Parang imposible. Pero ito ang magandang balita. Kapag ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo, binibigyan kanya ng uri ng pag-ibig na higit pa sa nararamdaman lang. Isang pag-ibig na hindi nakabase sa kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Tingnan natin si Esteban, ang unang taong namatay para sa pananampalataya niya kay Jesus. Sa Gawa 7:59-60, habang binabato siya ng mga tao, hindi siya gumanti ng galit. Hindi siya humingi ng hustisya. Sa halip nanalangin siya, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanang ito. Ang ganitong klasing pag-ibig ay hindi nagmumula sa atin, galing yan sa Diyos. Ito rin ang parehong pag-ibig na ipinakita ni Jesus habang nakapako sa krus nang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Hindi ito mahina o tahimik na pag-ibig.
Isa itong makapangyarihang pag-ibig, isang pag-ibig na tumalo sa galit at nanatiling buo kahit sa gitna ng pagdurusa. At kapag ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo, makikita rin ang ganitong pag-ibig sa paraan ng pamumuhay mo. Kaya ano ba ang hitsura ng ganitong pag-ibig sa araw-araw? Maaaring ito ay ang pagpapatawad sa isang taong hindi man lang humingi ng tawad. Maaaring ito ay ang pagpili na maging mabait kahit may dahilan ka para masaktan o magalit. O baka ito'y ang pagiging matiisin sa isang taong paulit-ulit na sinusubok ang pasensya mo. Ngayon, ito ang tunay na tanong. Ano ang unang reaksyon mo kapag may gumawa ng masama sa iyo? Gusto mo bang gumanti o may nararamdaman kang udyok na magpakita ng biyaya? Ang udyok na yan ay hindi lang basta pakiramdam, iyan ay ang banal na Espiritu, dahan-dahang hinuhubog ang puso mo para maging mas tulad ni Kristo. Sa Galatia 5:22, sinasabi na ang unang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. At hindi lang basta pag-ibig, ito ay ang pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa pamamagitan mo. Pero klaruhin natin, ang pagpapakita ng ganitong pag-ibig ay hindi ibig sabihin na pinapayagan mong abusuhin ka. Hindi yan ginawa ni Jesus. Ang ibig sabihin nito ay nagbago na ang puso mo. Hindi ka na kumakapit sa lumang hinanakit. Wala nang puwang ang kapaitan sa puso mo. Maaring sabihin ng mundo, hindi niya karapat-dapat mapatawad, pero banayad kang paalalahanan ng banal na Espiritu, ikaw rin naman, hindi karapat-dapat. At bigla ang magmahal sa mahirap mahalin ay hindi na parang imposibleng bagay. Hindi dahil pinipilit mo ito, kundi dahil dumadaloy sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit heto ang totoo, tinutulak mo ba palayo ang pag-ibig na ito? Minsan gustong kumilos ng banal na Espiritu sa atin, pero sarado pa rin ang puso natin. Baka ayaw mo pang bitawan ng sakit na ginawa ng isang tao. Baka may sama ka ng loob na kinikimkim mo na sa matagal na panahon. Kung ganyan ka, maging tapat tayo, nakakaapekto na ito sa relasyon mo sa Diyos. Sa isang Juan 4:20, malinaw ang sinasabi ng kasulatan. Kung sinasabi mong, mahal ko ang Diyos, pero may galit ka sa kapwa mo, nagsisinungaling ka, maaaring masakit pakinggan. Pero totoo yan, hindi mo maaaring mapuno ng Espiritu ng Diyos ang puso mo habang puno pa rin ito ng galit. Kaya heto ang hamon, maglaan ka ng oras at itanong sa sarili, may kailangan ba akong patawarin? May iniiwasan ba akong tao na dapat ko nang mahalin? Kahit sa palagay ko ay hindi sila karapat-dapat? Kung ang banal na Espiritu ay tunay na nananahan sa iyo, ang ganitong uri ng pag-ibig ay unti-unting tutubo. At kapag ito ay lumago, mapapansin ito ng mga tao sa paligid mo. Makikita nila ang isang bagay na kakaiba, isang bagay na hindi galing sa tao lang, at simula pa lang ito. Dahil ang susunod na palatandaan ay mas malalim pa. Ang pagnanais na mamuhay ng banal at talikuran ang kasalanan. Kapag tunay na namuhay ang banal na Espiritu sa puso mo, may nagbabago. Ang kasalanan ay hindi na katulad ng dati. Ang mga bagay na dati mong kinagigiliwan ay bigla na lang nagiging mabigat sa pakiramdam. Ang mga bagay na dating tila walang masama ay bigla na lang nagpapabigat ng loob mo. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga mahigpit na panuntunan ng relihiyon. Ito ay tungkol sa tunay at panloob na pagbabago. Sa Juan 16:8, sinabi ni Jesus na darating ang banal na Espiritu upang ipakita sa mundo ang katotohanan tungkol sa kasalanan, sa kung ano ang tama at sa kung ano ang darating. Ang paninindigan na nararamdaman mo, hindi yan kahihiyan. Ito ay tanda na ang Diyos ay kumikilos sa loob mo, hinuhubog ang puso mo mula sa loob palabas. Tingnan mo ang kwento ni Zaccheo sa Lucas 19. Isa siyang mayamang maniningil ng buwis na yumaman sa pandaraya. Pero nang makilala niya si Jesus, biglang
nagbago ang lahat. Walang nagsabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Tumayo siya at sinabi, "Panginoon, kalahati ng ari-arian ko ay ibibigay ko sa mga mahihirap. At kung may nadaya ako, babayaran ko sila ng 4 na beses ng halagang kinuha ko." Ganyan ang epekto kapag pumasok ang banal na espiritu sa buhay ng isang tao. Hindi nagbago si Zaccheo dahil pinilit siya. Nagbago siya dahil ang espiritu na nasa loob niya ay hindi na siya pinayagang baliwalain ang mali sa buhay niya. Ang kasalanan ay hindi na komportable. Isa ito sa pinakamalinaw na palatandaan na ang Diyos ay tunay na kumikilos sa loob mo. Nagsisimula kang maghangad ng kabanalan, hindi dahil may nagsasabi sa iyo, kundi dahil ang puso mo mismo ang naghahanap nito. Maging totoo tayo, bago mo ibinigay ang buhay mo kay Jesus, hindi ka naman naaabala ng kasalanan gaya ng ngayon. Kaya mong magsinungaling, makichismis o isakripisyo ang mga paniniwala mo nang hindi mo masyadong iniisip. Pero nang pumasok ang banal na espiritu sa buhay mo, biglang naging iba ang pakiramdam mo sa mga bagay na iyon dahil ang kasalanan ay naglalagay ng distansya sa pagitan natin at ng Diyos. At kapag nananahan ng espiritu sa iyo, hindi niya hahayaang manatili ka sa ganung kalagayan. Sa Roma, 8:13, sinasabi, "Kung namumuhay kayo ayon sa pita ng laman, kamatayan ang kahihinatnan. Pero kung papatayin ninyo ang gawaing makasalanan sa pamamagitan ng espiritu, kayo'y mabubuhay." Ang banal na espiritu ang nagbibigay ng lakas para talikuran ang kasalanan, hindi sa sarili mong kakayahan, kundi sa kapangyarihan niyang kumikilos sa loob mo. Pero maging totoo rin tayo, minsan lumalaban tayo. Ang likas nating pagkatao ay naghahanap ng ginhawa, ng kasiyahan, ng kontrol. Nabaliwala ang banayad na babala ng espiritu, lalo tayong nagiging manhid. Kaya maraming mananampalataya ang naiipit sa paulit-ulit na kasalanan. Naririnig nila ang panawagan ng espiritu na huminto, pero patuloy nilang binabaliwala ito. Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para bumalik. Sa unang Juan, unang salita, 9, sinasabi, "Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan. Patatawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng kalikuan." Hindi naghahanap ang Diyos ng pagkakataon para parusahan ka, nagnanais siyang palayain ka. Kaya gawin nating personal. May bagay ba na palagi mong pinapalusot? Maaring maliit lang ito sa tingin mo, isang bagay na lihim at walang nakakaalam. O isang ugali na sinabi mo sa sarili mong ayos lang. Pero sa kaibuturan ng puso mo, alam mo, kinakausap ka ng banal na espiritu. Ramdam mo ito, yung kaba, yung banayad na paghila, yung tahimik na tinig na nagsasabing, "Hindi ikaw to ngayon." Ang tunay na tanong ay, makikinig ka ba? Dahil habang mas pinakikinggan mo ang tinig na yon, mas lumilinaw ito. Pero kapag patuloy mo itong binabaliwala, unti-unti itong nawawala. Kaya sandali kang huminto. Ano ang isang bagay na matagal nang ipinapahinto sa iyo ng banal na espiritu? Maging tapat sa sarili mo. At kung nararamdaman mo ang paninindigan ngayon, huwag mo na itong baliwalain. Gumawa ka ng hakbang. Dahil bawat hakbang na ginagawa mo para hayaang baguhin ka ng espiritu ay mas nagpapalapit sa iyo sa Diyos. At simula pa lang ito. Ang susunod na palatandaan, isa itong napakalalim. Isa itong palatandaan na malinaw na naghihiwalay sa mga tunay na ginagabayan ng Espiritu mula sa mga taong basta sumusunod lang sa gawain. Ito ay ang matinding pananabik para sa salita ng Diyos. Naranasan mo na bang hangarin ng buong puso na marinig ang tinig ng Diyos? Hindi lang dahil sa interes, kundi dahil may matinding pananabik na sumisid sa kasulatan. Ang ganitong pananabik ay hindi likas. Ang ganitong uhaw ay galing sa Diyos. Ang Biblia ay hindi lang basta koleksyon ng mga salita. Buhay ito.
Sa Hebreo 4:12, inilarawan ang mensahe ng Diyos bilang buhay, puno ng lakas at mas matalim pa sa alinmang tabak. At kapag tunay na kumikilos ang banal na espiritu sa loob mo, siya ang lumilikha ng matinding pananabik na galugarin ang Biblia, hindi lang basahin, kundi lubos na damhin at isabuhay ito. Naranasan mo na bang buksan ng kasulatan at biglang may mga salita na tila tumama ng eksakto sa kailangan mong marinig? Hindi lang basta tiyempo o pagkakataon yan. Iyan ay ang espiritu na diretsyong nangungusap sa puso mo. May sandali sa Lucas 24:32, matapos lumakad si Jesus, kasama ang 2 tagasunod niya patungo sa Emmaus. Hindi nila siya agad nakilala, pero nang umalis na siya, nagtinginan sila at nagsabi, "Hindi ba't may kakaibang init sa ating kalooban habang ipinaliwanag niya ang mga kasulatan sa atin?" Ganyan ang nangyayari kapag ang salita ng Diyos ay hindi na lang binabasa, kumikilos ito sa loob mo. Nagiging gatong ito sa iyong espiritu. At gaya ng katawan mong nanghihina kapag hindi kumakain, ang espiritu mo ay unti-unting nauubos kapag hindi mo ito pinapakain ng katotohanan ng Diyos. Pero maging totoo tayo, hindi lahat ay agad nakakaramdam ng alab. Maraming tao ang sumusubok magbasa ng Biblia, pero madalas naiistorbo, nawawalan ng gana, o sumusuko dahil mahirap itong sundan. Bakit ganoon? Dahil alam ng kaaway kung gaano kabago ng buhay ang kasulatan. Simula pa lang doon sa halamanan ng Eden, sinubukan na niyang baluktutin ang salita ng Diyos. Nagtanim ng pagdududa sa pamamagitan ng tanong, totoo bang sinabi yan ng Diyos? At hanggang ngayon, ginagamit pa rin niya ang taktika na yan, puno ng kalituhan, ginagawang malayo at mahirap unawain ng Biblia. Pero ang Espiritu ng Diyos ang lumalagpas sa lahat ng ingay na yan. Sinabi ni Jesus sa Juan 14, 26 na ang Espiritu ang magtuturo sa atin at magpapaalala ng lahat ng sinabi niya. Kaya habang mas ginugugol mo ang oras sa kasulatan, mas ginagabayan ka ng Espiritu para ito'y maunawaan, hindi lang sa sariling sipag, kundi sa karunungang siya lang ang makapagbibigay. Ngayon, maging totoo tayo. Ano ba talaga ang mas madalas mong hinahanap? Ang katotohanan ng Diyos o mga pang-araw-araw na abala? Pag-isipan mo, mas madali bang manood ng maraming videos o mag-scroll ng ilang oras kaysa magbasa ng isang kabanata sa Biblia? Alam mo ba ang lahat tungkol sa mga paborito mong personalidad, pero hirap kang ipaliwanag kung sino talaga si Jesus? Dahil ang totoo, kung ano ang palagi mong pinupuno sa sarili mo, iyon ang unti-unting bumubuo sa iyo. Maliwanag ang sinabi ni Jesus sa Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Iyon ang pagkain na ginawa para sa kaluluwa mo. At kung naririnig mo ito at iniisip mong, sana nararamdaman ko rin ang ganitong pananabik sa salita ng Diyos, pero hindi ko maramdaman, huwag kang mag-alala, hindi ka sirang tao. Heto ang mahalagang tandaan. Ang uhaw mo sa salita ng Diyos ay lumalago habang lalo mo itong pinapakain. Habang mas marami kang oras na ginugugol dito, lalo kang nahuhumaling. Habang mas lumalalim ka, mas maraming ipinapakita ang banal na espiritu na hindi mo napapansin dati. Parang pagsindi ng apoy, bawat dagdag ng gatong mas lumalaki. Kaya bakit hindi ka magsimula ngayon? Kunin mo ang Biblia mo, anyayahan mo ang banal na espiritu na gabayan ka habang nagbabasa ka. At huwag mo lang basahin ang mga salita, hayaan mong hubugin ka nito mula sa loob palabas. Maglaan ka ng tahimik na sandali at tanungin ang sarili, kailan mo huling naramdaman ang tunay na pananabik sa salita ng Diyos? Kung naranasan mo na ito, ibahagi mo sa mga komento kung paanong binago nito ang buhay mo. At kung hindi mo pa ito nararamdaman, huwag kang panghinaan ng loob
Dahil habang nagpapatuloy tayo, matutuklasan mo kung paano mo mapapalago ang pagnanais na ito. At ang susunod ay isang bagay na tunay na makakabago ng paraan ng pamumuhay mo. Isang pusong puspos ng pasasalamat at pagsamba. Madaling maging mapagpasalamat kapag maganda ang takbo ng buhay, kapag nasagot ang mga panalangin, maayos ang kalagayan sa pananalapi, at malusog ang katawan. Sa ganitong mga sandali, natural lang magsabing, "Salamat Panginoon." Pero paano kung biglang nagbago ang takbo ng buhay? Kapag bumagsak ang mga plano, dumating ang masamang balita, o naramdaman mong ikaw ay nag-iisa at nakalimutan, kaya mo pa rin bang magsabi ng salamat? Diyan nagiging hindi mapag-aalinlanganan ang presensya ng banal na espiritu. Ang pasasalamat sa gitna ng sakit ay hindi nagmumula sa sariling lakas ng tao. Iyan ay gawa lamang ng Diyos sa puso mo. Sa unang Tesalonica 5:18, sinasabi na magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi para sa lahat ng pagkakataon. Malaking pagkakaiba yan. Ang kakayahang magpasalamat habang may pinagdaraanan ay posible lang kapag ang banal na espiritu ay nananahan sa loob mo. Tingnan mo sina Pablo at Silas sa Gawa 16:25. Inatake sila, iginapos, at ikinulong, hindi dahil sa paggawa ng masama, kundi dahil sa pangangaral ng katotohanan tungkol kay Jesus. At ano ang ginawa nila sa hating gabi? Nagreklamo ba sila? Nagtanong ba sila sa Diyos? Hindi, umawit sila. Pinuri nila ang Diyos ng napakalakas kaya narinig sila ng lahat ng nasa bilangguan. At pagkatapos, dumating ang lindol. Nyanig ang kulungan, nabuksan ang mga pinto, at nalaglag ang kanilang mga tanikala. Napapansin mo ba ang pattern? Ang pasasalamat at pagsamba ay may kapangyarihang magbukas ng pintuan sa mga himala. Kapag pinili mong purihin ang Diyos sa gitna ng iyong paghihirap, kayang yanigin ng Diyos ang mismong lupa sa ilalim ng mga paa mo. Pero maging totoo tayo, hindi ito laging madali. May mga araw na parang imposibleng maging mapagpasalamat. Kapag tinamaan ka ng mabibigat na pagsubok, ang unang reaksyon mo ay hindi palaging magpuri, kundi magtanong, bakit ito nangyayari? Pero kayang baguhin ng banal na espiritu ang pananaw mo. Sa halip na tanungin ang bakit ako, natututo kang magtanong ng ano ang gustong ituro sa akin ng Diyos sa sitwasyong ito. Kaya ang mga puspos ng espiritu ay hindi madaling bumigay kapag nagiging mahirap ang buhay. Sa kaibuturan nila, may tiwala sila na kahit sa sakit, may ginagawa pa rin ang Diyos. Pinaalalahanan tayo ng Roma 8:28 na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya. Kahit pakiramdam mo na walang nagbabago, kahit hindi mo makita ang Kanyang ginagawa, nagtatrabaho pa rin siya. At heto ang isang bagay na madaling makalimutan. Ang tunay na pasasalamat ay hindi lang tungkol sa pagsasabi ng salamat. Ito ay tungkol sa kung paano tumitingin ang puso mo sa mundo. Kapag nananahan sa iyo ang Espiritu, nagbabago ang pananaw mo. Nagsisimula kang makakita ng biyaya kung saan problema lang ang nakikita ng iba. Nakakahanap ka ng dahilan para magpasalamat kahit sa gitna ng kaguluhan. Nakaranas ka na ba ng makilala ang isang taong dumaan sa matinding pagdurusa pero ang pananampalataya niya ay lalo pang nagniningning? Ang ganitong klasing lakas ay hindi basta-basta nanggagaling sa sarili. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagpapalakas sa kanila. Siya ang nagbibigay ng kagalakang hindi kayang sirain, kahit pa magulo at walang saysay ang nangyayari sa paligid. Kaya ang pagsamba ay hindi lang tungkol sa mga kanta o pagtitipon sa simbahan. Ito ay isang bagay na bitbit mo araw-araw. Nakikita ito sa paraan ng pamumuhay mo, lalo na kapag magulo ang buhay. Kaya maging totoo tayo, kailan mo huling pinasalamatan ang Diyos kahit hindi maganda ang nararamdaman mo? Nasubukan mo na bang magpasalamat kahit wasak ang puso mo o nalilito ka?
Diyan nagiging totoo ang pagsamba, tapat, totoo at makapangyarihan. Kapag nananahan ang Espiritu sa iyo, nagiging bahagi ng buhay ang magpasalamat, hindi lang sa mga pagpapalang naiintindihan mo, kundi pati sa mga sandaling sinusubok ka. Matututo kang magsabi ng, "Hindi ko maintindihan, Panginoon, pero nagtitiwala pa rin ako sa iyo." Yan ang uri ng pananampalatayang may kapangyarihang magbago ng lahat. Ngayon, huminto ka sandali. Ano ang isang bagay na maipagpapasalamat mo ngayon kahit hindi ito malinaw o may kabuluhan? Hayaan mong mamalagi ito sa puso mo at kung nararamdaman mong dapat mong ibahagi ito, isulat mo sa komento. Ngayon, tatalakayin natin ang isang bagay na maaring magbago ng paraan ng iyong pakikipaglakad sa Diyos, ang pagiging bukas sa Kanyang tinig. Naranasan mo na bang makaramdam na parang may nagsasabing maghintay ka muna o makipag-usap ka sa isang tao o hindi pa ito ang tamang oras? Ang mahinang bulong na yan, hindi lang yan konsensya. Yan ang banal na espiritu na gumagabay sa iyo. Isang malinaw na palatandaan ng kanyang presensya ay kapag pamilyar na ang kanyang tinig. Hindi malakas o dramatiko, kundi tahimik at palagi ang naroroon. Personal ito. Ginagabayan ka mula sa loob, hindi gaya ng batas sa labas, kundi gaya ng isang kaibigang mapagkakatiwalaan. Sa Juan, 10:27, sinabi ni Jesus, "Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin." Hindi niya sinabing baka marinig nila. Sinabi niyang naririnig nila. Kaya kung hindi mo siya malinaw na naririnig, baka ang tanong ay hindi kung nagsasalita ba siya, kundi kung talaga bang nakikinig tayo. Ang totoo, hindi dahil hindi nagsasalita ang Diyos, kundi dahil karamihan sa atin ay hindi nakikinig. Tingnan natin ang kwento ni Samuel sa unang Samuel 3. Tinawag siya ng Diyos, pero hindi niya alam na ang Panginoon na pala iyon. Tumakbo siya kay Eli, akala niya ang pari ang tumatawag. 3 beses itong nangyari, ganyan pa rin minsan sa panahon natin. Tinutangka ng Diyos na kunin ang atensyon natin, pero inaakala lang nating pagkakataon o iniisip nating normal lang na kaisipan iyon. Pero may nangyaring mahalaga nang sinabi ni Samuel, "Magsalita ka, Panginoon, nakikinig ako." Mula roon, nagbago ang lahat. Yan ang susi, ang matutong makinig. Habang pinapatahimik mo ang puso mo at itinatama ang focus mo sa Kanya, mas malinaw mong maririnig ang Kanyang tinig. Pero, aminin natin, hindi ito madaling gawin. Ang mundo natin ay puno ng ingay, mga abiso sa cellphone, opinyon, stress, walang katapusang pag-scroll. Lahat sila ay agawan ng pansin, parang libu-libong boses na sabay-sabay sumisigaw. At kung hindi tayo mag-iingat, ang bulong ng Diyos ay natatabunan. Kaya ugali ni Jesus na lumayo sa ingay. Sa Marcos 1:35, mababasa natin na maagang-maaga pa lang, bago pa magising ang lahat, lumalabas siya ng bahay para magdasal sa isang tahimik na lugar. Alam niya kung gaano kahalaga ang pag-iisa, ang pagkakaroon ng oras para makipag-ugnayan sa Ama ng walang abala. Kung si Jesus mismo na anak ng Diyos ay naglalaan ng oras para mapalapit sa Ama, gaano pa kaya tayong mga tao? Kaya ito ang tanong na dapat pag-isipan, paano mo malalaman kung ang naririnig mo ay talagang galing sa Diyos? Una, ang tinig ng Diyos ay hindi kailanman salungat sa nakasulat sa Biblia. Kung ang nararamdaman mo ay taliwas sa salita ng Diyos, hindi ito mula sa Kanya. Maaaring ito'y galing lang sa sarili mong isipan o panlilin lang ng kaaway para baluktutin ang katotohanan. Pangalawa, kapag nagsalita ang Diyos, kahit pa ito'y pagtutuwid, may kasamang kapayapaan, hindi takot o pagkabalisa. Maaaring hamunin ka ng banal na espiritu, oo, pero hindi ka niya iiwan sa kalituhan o kaba. Pinaalala sa atin ng unang Korinto 14:33 na ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan.
pangatlo, madalas kinukumpirma ng Diyos ang kanyang mensahe sa iba't ibang paraan. Maaaring ang bersikulo na nabasa mo ay tumugma sa ipinagdarasal mo. O kaya naman, ang payo ng isang taong may karunungan ay eksaktong naaayon sa nararamdaman mo. Minsan, maging ang mga pangyayari sa paligid mo ay malinaw na nagpapakita ng direksyon mula sa Kanya. Pero may isang mahalagang dapat tandaan. Kung paulit-ulit mong binabaliwala ang tinig na yan, mas magiging madali para sa'yo na hindi na ito pansinin. Tumitigas ang puso. Mas pinipili mo nang umasa sa sarili mong kaisipan kaysa sa karunungan ng Diyos. Kaya malinaw ang babala sa Hebreo 3:15. Kapag narinig ninyo ngayon ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Ang Espiritu ay hindi sumisigaw. Hindi siya namimilit. Siya ay marahang tumatawag at naghihintay ng tugon mo. Ngayon, mag-isip ka sandali. Naranasan mo na bang maramdaman ang munting udyok na yan? Isang desisyong sigurado ka, isang banayad na babala na kalaunay nagkaroon ng saysay, o isang bersikulo sa Biblia na parang isinulat para lang sa'yo. Kung oo, malaya kang ibahagi ang karanasang yan. At kung patuloy ka pang naghahanap ng linaw sa kanyang tinig, huwag kang mabahala, mas lalo pa nating palalalimin ito. Dahil ang susunod na tanda, maaring tuluyang baguhin ang paraan ng pamumuhay mo bilang mananampalataya. Maging totoo tayo, kahit sino ay pwedeng magsabing sumusunod sila kay Jesus. Pero kapag ang banal na espiritu ay tunay na nananahan sa isang tao, makikita ito. Hindi lang sa sinasabi nila, hindi lang sa caption sa social media, makikita ito sa kung sino na sila ngayon. Sa Mateo 7:16, sinabi ni Jesus na makikilala mo ang tao sa bunga ng kanilang buhay. Ibig sabihin, hindi mo kailangang manghula kung ang isang tao ay tunay na lumalakad kasama ang Diyos. Tingnan mo lang kung paano siya mamuhay dahil ang Espiritu ay hindi dumadating para lang ayusin ang panlabas mong itsura. Hindi siya interesado sa mababaw na pagbabago. Nandito siya para baguhin ka mula sa kaibuturan ng puso mo. At kapag nagsimula siyang kumilos, totoo ang pagbabago. Tingnan natin si Pedro. Bago niya tanggapin ang banal na Espiritu, pabago-bago siya. Padalos-dalos magsalita, padalos-dalos kumilos, at madalas ay natatakot. 3 beses niyang itinanggi si Jesus nang siya'y kinakailangan. Pero may nagbago nang mapuspos siya ng Espiritu. Dati takot siyang aminin na kilala niya si Jesus. 3 beses niya itong itinanggi dahil sa takot sa sinasabi ng iba. Pero pagkatapos ng Pentecostes, lahat ay nag-iba. Si Pedro, na dati nanginginig sa takot, ay buong tapang na tumayo sa harap ng maraming tao at ipinahayag ang mensahe ni Jesus. Sa Gawa 2:14-41, makikita nating may makapangyarihang nangyari ang banal na Espiritu. Kapag napuspos ka ng Espiritu, nagsisimula ring magbago ang lahat sa buhay mo. Nagsisimula kang magbago sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Mga bagay na dati agad nagpapagalit sa iyo, ngayon ay nagdadala ng katahimikan. Mga ugaling dating may kapangyarihang kontrolin ka, unti-unting nawawala. Napapansin mong mas nagiging mahinahon ka, mas mapagmahal, at mas nagkakaroon ng kakayahang tumanggi sa tukso. Hindi dahil bigla ka na lang naging malakas, kundi dahil ang Diyos ay aktibong kumikilos sa loob mo. Pero maging totoo tayo, ang pagbabago ay hindi nangyayari agad-agad. Isa itong paglalakbay. Isipin mo ang isang iskultor na unti-unting humuhubog ng isang estatwa mula sa bato. Bawat hampas ng pait ay nag-aalis ng bahagi na hindi kailangang manatili, at sa kalaunan, lumilitaw ang isang magandang anyo. Ganyan ang ginagawa ng banal na Espiritu sa puso mo. Tinatanggal niya ang kawalan ng pasensya, kayabangan, inggit, at anumang hindi sumasalamin kay Jesus. At oo, minsan, masakit ang prosesong iyon.
Ang paglago ay maaaring hindi komportable, pero ito'y laging mahalaga. Kaya nga sa 2 Korinto 3:18, sinasabi na habang nakatuon tayo sa kaluwalhatian ng Diyos, unti-unti tayong hinuhubog upang maging kawangis niya hakbang-hakbang. Kaya narito ang isang hamon. Tingnan mo ang buhay mo. Mas mapagpasensya ka ba ngayon kaysa dati? Mas madali ka bang magpatawad? Mas may kontrol ka ba sa iyong mga ginagawa? O pakiramdam mo ba'y paulit-ulit ka sa parehong ugali? Dahil kung tunay na kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa iyo, dapat may ebidensya. Hindi perpektong pag-uugali, kundi tunay na pagbabago. Iniisip ng ilan na sapat na ang maniwala sa tamang bagay. Pero sa Santiago 2:17, pinaalalahanan tayo kung ang pananampalataya ay walang kasamang gawa, ito ay patay. Ang tunay na pananampalataya ay nagdadala ng tunay na pagbabago. Pero marahil iniisip mo, paano kung parang wala naman akong nakikitang pagbabago sa sarili ko? Una sa lahat, huwag mong hayaan ang guilt na lamunin ka. Hindi yan galing sa Diyos. Ang paglago ay hindi sabay-sabay. Pero mahalagang maging tapat sa sarili. Tinututulan mo ba ang ginagawa ng Diyos sa puso mo? May bahagi ba ng buhay mo na ayaw mong isuko? Ang banal na espiritu ay hindi namimilit. Hinihintay niya ang pahintulot mo. At habang mas lalo mong isinusuko ang sarili mo, mas lalo mong mapapansin ang kanyang paghubog sa iyo. Kaya narito ang bagay na pwede mong pagnilayan. Isipin mo ang isang bahagi ng buhay mo kung saan alam mong tinutulak ka ng Diyos na lumago. Maaring ito'y tungkol sa pasensya, sa kakayahang magpatawad o sa pagpipigil sa sarili. Pag-isipan mo ito at kung nais mo, maaari mo itong ibahagi sa mga komento. Kung nahihirapan ka ngayon, ayos lang yan. Habang nagpapatuloy tayo, matutuklasan pa natin ang iba pang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa buhay mo. At ang susunod, ito ang pagkakaiba ng isang karaniwang mananampalataya sa isang taong puspos ng kapangyarihan. Ito ang lakas ng loob na ibahagi ang pananampalataya. Maging tapat tayo. Hindi laging madali ang magsalita tungkol kay Jesus. Baka iniisip mong huhusgahan ka ng ibang tao o baka isipin nilang kakaiba ka. Maaaring naranasan mo ring mag-alinlangan na parang kulang ka sa kaalaman para magsalita. Normal lang ang kaba na yan. Pero heto ang katotohanan, kapag napuspos ka ng Espiritu ng Diyos, binibigyan kanya ng lakas ng loob, hindi lang para maniwala kay Jesus, kundi para ipahayag siya. Tingnan mo ang mga alagad bago at pagkatapos silang mapuspos ng Espiritu. Bago ang Pentecostes, takot sila, nagtatago at nababahala sa opinyon ng tao. Pero pagkatapos, hindi na nila kayang manahimik. Sa Gawa 4:20, sinabi ni Pedro at Juan, hindi kami maaaring tumigil sa pagsasalita tungkol sa lahat ng aming nakita at narinig. Ito ang nangyayari kapag ang banal na Espiritu ang namumuno. Ang pagbabahagi ng mensahe ni Jesus ay nagiging isang bagay na hindi mo kayang itago. Isipin mo ito, kung nakatuklas ka ng lunas para sa isang nakamamatay na sakit, mananahimik ka ba? Siyempre hindi. Wala kang pakialam kung isipin man ng iba na mapilit ka o nakakainis. Hindi ka matatakot na tanggihan. Mararamdaman mong kailangan mong magsalita. At gayon pa man, maraming mananampalataya ang nag-aalangan na ibahagi ang mensahe ng kaligtasan, ang tanging bagay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Bakit kaya? Dahil napakalakas ng takot. Pero pinaaalalahanan tayo ng 2 Timoteo, 1:7 na ang Espiritu ng Diyos ay hindi nagdadala ng takot. Sa halip, nagbibigay siya ng lakas, ibig at pagpipigil sa sarili. Ang takot ay hindi galing sa Kanya, pero ang katapangan ay galing sa Kanya. Ngunit heto ang mahalagang punto. Ang katapangan ay hindi isang katangian ng personalidad. Iniisip ng ilan, hindi ako pala kaibigan, pero hindi iyon sapat na dahilan.
Ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang pagiging maingay. Ibig sabihin nito ay paninindigan. Ito ay tungkol sa pagiging kumpiyansa sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo na hindi mo na kayang manahimik. Ang ilan sa pinaka-epektibong nagbahagi ng Ebanghelyo ay hindi maingay o mapapansin. Tapat lang sila. Ibinahagi nila ang kwento nila, namuhay sila sa paraang ikinagulat ng iba, ano kaya ang kakaiba sa kanya, at nang dumating ang pagkakataon, nagsalita sila ng may tapang, hindi dahil alam nila lahat ng sagot, kundi dahil ang banal na Espiritu ang nagbigay sa kanila ng tamang mga salita. Ipinapangako sa atin sa Lucas 12:2 na sa oras na kailangan mo ito, ituturo ng Espiritu kung ano ang dapat mong sabihin. Pero maging totoo tayo, karaniwan ng may pagtutol kapag naging matapang ka. Hindi gusto ng kaaway kapag ang mga mananampalataya ay nagsisimula ng magsalita. Diyan pumapasok ang mga pagdududa, hindi ka sapat. Mali ang masasabi mo. Hindi ito laging madaling tanggapin pero totoo, hindi lahat ay bukas sa mensahe ni Jesus. Pero tingnan mo kung paano tumugon ang unang iglesia. Sa tuwing sila'y pinagbantaan o inapi, hindi sila umatras. Sa halip na nalangin sila para sa mas matinding lakas ng loob. Sa Gawa 4:29, matapos silang pagbantaan na huwag nang magsalita, sinabi nila, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at bigyan mo kami ng lakas ng loob upang maipahayag ng buong tapang ang iyong mensahe. At ano ang nangyari pagkatapos? Napuspos sila ng banal na Espiritu sa ganong kapangyarihan na yumanig ang mismong lugar kung saan sila naroroon. Kaya heto ang dapat mong pag-isipan, kailan ka huling tunay na nagsalita tungkol kay Jesus? Hindi lang ang pagiging mabait o pagpapakita ng magandang halimbawa, kundi ang tahasang pagbanggit ng iyong pananampalataya. Kung matagal na, humingi ka ng lakas ng loob mula sa banal na Espiritu. At kung naranasan mo na ang sandaling alam mong hinihimok ka ng Diyos na magsalita, pero nanaig ang takot, maaari mo iyong ibahagi sa mga komento. Hindi ka nag-iisa. Habang nagpapatuloy tayo, pag-uusapan natin ang isa pang makapangyarihang palatandaan ng gawain ng banal na Espiritu sa buhay mo. At ito, mahalagang mahalaga para manatiling matatag sa pananampalataya. Ito ang kakayahang makilala ang katotohanan, espiritual na pag-unawa. Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon na mukhang ayos sa panlabas, pero sa loob-loob mo ay parang may mali? Maaring isang tao, isang desisyon, o kahit isang aral na tila maganda, pero may bumubulong sa'yo parang may mali dito. Hindi lang basta pakiramdam yon. Iyon ay ang banal na Espiritu na nagbibigay sa iyo ng espiritual na linaw. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng kanyang presensya ay ang kakayahang matukoy kung ano ang tunay na mula sa Diyos at kung alin ang hindi. Sa isang Juan 4:1 tayo'y binabalaan, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Sa halip, subukin ninyo kung sila'y mula sa Diyos, sapagkat marami ang bulaang tagapagturo na lumabas sa mundo. Ibig sabihin, hindi lahat ng mukhang espiritual ay talagang mula sa Diyos. At kung wala ang tulong ng Espiritu, madali tayong malinlang. Tingnan natin kung paano tinukso ni Satanas si Jesus sa Mateo 4. Hindi siya gumamit ng bagay na malinaw na masama. Gumamit siya ng kasulatan. Tinangkaan ni Satanas na linlangin si Jesus sa pamamagitan ng pagbaluktot sa kasulatan, pagkuha sa salita ng Diyos sa labas ng tamang konteksto. Pero si Jesus, na puspos ng banal na Espiritu, ay agad nakakita sa kasinungalingan at tumugon ng may katotohanan. Ganiyan mismo kung paano kumikilos ang kaaway, hindi siya dumarating na halatang masama. Sa halip, gaya ng sinasabi sa 2 Korinto 11:14, nagpapanggap siyang tila isang bagay na mabuti. Kaya maraming tao ang nalalagay sa espiritual na bitag. Hinahabol nila ang emosyon, sumusunod sa bawat bagong uso, at tinatanggap ang lahat ng tunog Kristiyano.
nang hindi mo na sinusuri kung ito ba'y talagang mula sa Diyos. At delikado yun. Pero ang pagkakaroon ng espiritual na pag-unawa ay hindi lang tungkol sa pagtukoy ng maling turo. Ito rin ay tungkol sa malinaw na pagtingin sa sarili mong buhay. Ito yung babala sa puso mo kapag may ginagawa ka o pinag-iisipan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Naranasan mo na bang kumbinsihin ang sarili mo na ayos lang ang isang bagay kahit sa kaibuturan mo'y alam mong hindi? Maaaring ito ay tungkol sa isang relasyon, oportunidad sa trabaho, o isang personal na desisyong gustong-gusto mo, pero may bumubulong sa loob mo na huminto ka muna, pag-isipan mong mabuti. Ang mahinang tinig na iyon ay ang banal na espiritu na nagbibigay gabay, hindi para kontrolin ka, kundi para protektahan ka. Iyan ang tungkulin ng banal na espiritu. Hindi lang siya nandito para iligtas ka mula sa panlilinlang ng iba. Nandito rin siya upang tulungan kang gumawa ng tamang desisyon sa bawat bahagi ng buhay mo, maliit man o malaki. Sinasabi sa Isaias 31:21, kapag ikaw ay lumiko sa kanan o sa kaliwa, maririnig mong may tinig sa likod mong nagsasabi, ito ang daan, lakaran mo ito. Pero heto ang mahalagang dapat tandaan, ang kakayahan mong makilala ang tama ay lumalalim habang mas lalo kang lumalakad na malapit sa Diyos. Kung patuloy mong binabaliwala ang marahang udyok ng Espiritu, unti-unti itong humihina. Kaya may mga taong nagkakamali ng desisyon at saka nagtatanong, anong iniisip ko noon? Ang totoo, hindi sila nakinig, pero kung mananatili kang nakaugat sa salita ng Diyos, patuloy na mananalangin at bukas sa kanyang tinig, magiging mas malinaw sa iyo ang espiritual na katotohanan. Mapapansin mo ang mga babalang hindi napapansin ng iba. Makikilala mo kung ano ang totoo at kung ano ang panlilinlang. May iwasan mo ang hindi kailangang sakit dahil marunong kang makinig kapag sinabing, hindi ito para sa iyo. Ngayon, pag-isipan mo ito, naranasan mo na bang makatanggap ng babala mula sa Diyos pero pinili mong huwag pakinggan? O kaya na may naranasan mo na bang bigyan ka ng banal na espiritu ng linaw na nagligtas sa iyo mula sa isang pagkakamali? Maaari mong ibahagi sa komento. At kung gusto mong maging mas sensitibo sa espiritu, huwag kang mag-alala. Mas lalo pa natin itong lalaliman. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang nangyayari kapag binaliwala mo ang espiritu at kung bakit napakaseryoso nito. Dahil ang totoo ay walang mas delikado kaysa sa pagsasawalang bahala sa banal na espiritu. Hindi dahil tumigil siya sa pagsasalita, kundi dahil tumigil ka sa pakikinig. Malinaw ang babala ng Biblia sa Efeso 4:30. Huwag ninyong saktan ang banal na espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, maaari nating patahimikin ang kanyang tinig sa puso natin. At kapag nangyari iyon, unti-unti kang manhid sa loob. Mga kasalanang dati kinukonsensya ka, ngayon ay tila wala na lang epekto. Mga bagay na dati ay alam mong mali, biglang nagiging normal sa'yo. At ang pinakanakakatakot, hindi mo namamalayan ang pagbabagong yon. Tingnan mo si Haring Saul sa unang Samuel 16 na pagsamba 14. Siya'y minsang pinili ng Diyos, puspos ng kanyang espiritu at may kanyang basbas. Pero habang lumilipas ang panahon, tumigil si Saul sa pakikinig. Sinunod niya ang sariling kagustuhan at pinatwiran ang pagsuway niya. Sa huli, iniwan siya ng Espiritu ng Diyos. Isipin mo yun. Isang sandali, taglay niya ang pagpapahid ng Diyos at sa susunod, nawala ito. At ang pinakanakakabahala, hindi niya agad napansin. Iyan ang nangyayari kapag paulit-ulit mong binabaliwala ang banal na espiritu. Habang mas pinipili mong huwag makinig, mas hindi mo na namamalayang hindi ka na nakikinig. Gawin natin itong mas personal. Naranasan mo na bang maramdamang malayo ka sa Diyos?
Hindi dahil iniwan ka niya, kundi dahil ikaw ang tumigil sa pakikinig. Baka nagsimula ito sa pagkalimot manalangin o sa maliliit na kompromiso. At unti-unti, nang hindi mo sinasadya na palayo ka, ganyan kung paano nagsisimula ang paglayo sa Diyos. Kadalasan, hindi ito bigla ang pagtalikod. Dahan-dahan lang, nagsisimula sa pagiging kampante kahit wala siya. Unti-unting nawawala ang pananabik na hanapin siya. At doon nakakahanap ng pagkakataon ng kaaway. Dahil ang isang mananampalatayang hindi na ginagabayan ng banal na espiritu ay nagiging madaling biktima. Kaya sa unang Tesalonica 5:15, pinaalalahanan tayo, huwag ninyong patayin ang apoy ng espiritu. Kaya ito ang tunay na tanong. Paano mo malalaman kung unti-unti mo nang binabaliwala ang kanyang tinig? Ang sagot ay simple. Isipin mo ang mga bagay na dati ay nagpaparamdam ng konsensya sa iyo. Nakakaapekto pa ba ito ngayon? Nararamdaman mo pa ba ang udyok sa puso mo kapag malapit ka ng gumawa ng mali? O nasanay ka na bang mabuhay na walang pakialam sa panloob na babala? Dahil kung patuloy mong nagagawa ang mali nang wala kang nararamdaman, malaking babala iyon. Palaging kumikilos ang banal na espiritu para itama tayo kapag nalilihis. Pero habang paulit-ulit mo siyang binabaliwala, manhid na rin ang puso mo. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Mateo 13:15, ang puso ng mga taong ito ay naging manhid. Bihira na silang makinig at isinara na nila ang kanilang mga mata. Pero heto ang magandang balita. Hindi pa huli ang lahat. Gaano ka man kalayo, patuloy ka pa ring inaabot ng Espiritu ng Diyos. Ang katotohanang binabasa mo ito ngayon ay patunay, hindi pa siya tumitigil sa pakikipag-usap sa iyo. Ang kailangan mo lang ay tumugon sa kanyang tawag. Sa awit 51, 10-11 na nalangin si David, O Diyos, linisin mo ang aking puso at bigyan mo ako ng tapat na espiritu. Huwag mo akong itakwil o alisin ang iyong espiritu sa akin. Ito ay panalangin laging handang sagutin ng Diyos. Kaya maging tapat tayo. May bahagi ba ng buhay mo na matagal mo nang hindi pinapakinggan ang tinig ng espiritu? Kung oo, ituring mo itong pagkakataon para magising. Huwag mo nang hintaying manlamig ang puso mo. Huwag mo nang hintaying hindi mo na siya marinig ng malinaw. Hilingin mo sa Kanya na muling mangusap sa iyo. At kung handa ka ng lubusang tanggapin ang Kanyang presensya, manatili ka dahil susunod nating tatalakayin ang pinakamahalagang tanong. Talaga bang nananahan ang banal na espiritu sa iyo? Maglaan tayo ng sandaling pagninilay. Kalilimutan muna natin ang lahat. Ang tungkulin mo, ang pinanggalingan mo, kahit gaano ka kadalas dumalo sa simbahan. Ang tanong na tunay na mahalaga ay ito, nananahan ba talaga sa iyo ang banal na espiritu? Hindi naniniwala ka ba sa Diyos? O kasapi ka ba ng simbahan? Ang tunay na tanong ay, may nakikita ka bang ebidensya ng kanyang gawa sa buhay mo? Dahil heto ang katotohanan, kapag ang espiritu ng Diyos ay tunay na nasa loob mo, makikita ito. Hindi mo kayang mapuno ng kanyang presensya at manatiling pareho lang. Malinaw ang sabi ni Pablo sa Roma 8:9, kung ang isang tao ay walang espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo. Hindi ito maliit na bagay. Ito ang pinakaugat ng lahat. Kaya suriin natin ang ating puso. Kapag tiningnan mo ang buhay mo, may nakikita ka bang bunga ng espiritu? Sabi sa Galacia 5:22-23, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Lumalabas ba ang mga katangiang ito sa buhay mo? Hindi man perpekto, pero lumalago ba? Mas nagiging mapagpasensya ka ba kaysa dati? Mas handa ka bang magpatawad? Mas may disiplina ka ba sa iyong mga desisyon o paulit-ulit ka pa rin sa parehong mga pagkakamali, ugali at reaksyon? Kung wala kang nakikitang pagbabago, dapat itong pag-isipan ng malalim.
Pero huwag tayong titigil doon. Kapag nagkasala ka, nararamdaman mo ba ang udyok ng Espiritu? Hindi lang basta guilt o hiya, kundi isang banal na pagkabalisa na ayaw kang manatili sa pagkakasala. Dahil kapag nananahan sa iyo ang banal na Espiritu, hindi niya hahayaan na maging komportable ka sa kasalanan. Hinahamon niya ang lahat ng humahadlang sa relasyon mo sa Diyos. Kung kaya mong magpatuloy sa maling landas ng walang pakialam o panloob na paglaban, hindi ito maliit na issue. Malaking palatandaan ito na may kulang. Sinasabi sa Hebreo 12:6 na kapag nararamdaman mong tinutuwid ka ng Diyos sa kaibuturan mo, palatandaan iyon na siya ay malapit sa iyo. Pero kung hindi mo na nararamdaman ang pagtutuwid na iyon, dapat kang mapaisip. Maaring iniisip mo ngayon, gusto kong makasigurado pero naguguluhan ako. Ito ang magandang balita. Kung iyan ang tanong na nasa puso mo, ibig sabihin, kumikilos na ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Ang mga taong walang Espiritu ay kadalasang hindi interesado o walang pakialam na magtanong ng ganitong mga bagay. Ang katotohanang nakikinig ka, naghahanap ng kasagutan at nagsisikap na umunawa, iyon pa lang ay patunay na may nangyayari na sa loob mo. Pero huwag ka nang tumigil doon. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng buong katiyakan, hindi lang puro tanong. Sa Lucas 11:13, sinabi ni Jesus na ang banal na Espiritu ay hindi lang para sa piling tao. Hindi siya para lang sa mga mangangaral o pinuno ng simbahan. Siya ay para sa lahat. Kasama ka roon. Kaya maglaan ka ng sandali ngayon para tanungin ang sarili mo ng tapat. May nakikita ba akong palatandaan na kumikilos ang Espiritu sa buhay ko? Kung ang sagot mo ay oo, magpasalamat ka, ibig sabihin, hinuhubog ka ng Diyos. Pero kung ang sagot mo ay hindi ako sigurado o parang wala, huwag mo baliwalain ang damdaming iyan. Hindi ito tungkol sa dami ng emosyon o spiritual gifts na meron ka. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng buong kumpiyansa na ang Diyos ay nananahan sa loob mo. At kung hindi mo pa nararamdaman iyon, huwag kang mag-alala. Sa susunod na bahagi, tutulungan kitang tanggapin ang banal na Espiritu ng mas malalim sa buhay mo. Pagtanggap ng mas malaking presensya ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Kung binabasa mo pa rin ito ngayon, isang bagay ang malinaw, hindi ka kontento sa mababaw na paniniwala. Naghahanap ka ng totoo, isang bagay na talagang kayang magbago ng buhay. Nais mong maranasan ang presensya ng Diyos sa mas malalim na paraan at heto ang kamangha-manghang balita. Iyan din mismo ang gusto ng Diyos para sa iyo. Sa Efeso 5:18, hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na mapuno ng Espiritu. At may mahalagang sinasabi ito, hindi ito kusa lang nangyayari. Hindi ito isang beses lang. Ang mapuspos ng banal na Espiritu ay isang bagay na kailangang hinahangad araw-araw, may layunin at may pusong bukas. Pero maging tapat tayo, maraming tao ang hindi nararanasan ang mas malalim na ugnayan sa Espiritu dahil wala nang puwang para sa Kanya sa kanilang buhay. Puno na ng ingay, alalahanin at mga bagay ng mundo ang kanilang puso. Isipin mong sumusubok kang magbuhos ng malinis na tubig sa isang basong puno ng putik. Ganyan ang nangyayari kapag hinihiling natin sa Diyos na kumilos sa atin, pero ayaw nating alisin ang mga humahadlang sa Kanya. Kaya ang unang hakbang sa pagtanggap sa banal na Espiritu ay ang pagtalikod sa mga bagay na humihiwalay sa atin sa Kanya. Sa Gawa 3:19, hinimok ni Pedro ang mga tao na tumalikod sa kasalanan upang makaranas ng bagong simula. Kung nais mong mapuspos ng Espiritu ng Diyos, dapat handa kang bitawan ang mga bagay na nagtutulak sa Kanya palayo. Ang susunod na hakbang ay panalangin. Pero hindi basta panalangin, kundi panalangin matapang, tapat at puno ng pananampalataya. Itinuro ito ni Jesus sa Lucas 11.
hanggang 13. Ipinaliwanag niya na ang banal na espiritu ay isang regalo mula sa Diyos. Isang regalong nais niyang ibigay sa iyo, pero hindi siya basta papasok ng walang paanyaya. Kailangan mong humingi at patuloy na humingi. Ngayon, narito ang ikatlong hakbang, pagsunod. Maraming tao ang nagsasabing gusto nilang mapuno ng banal na espiritu, pero kapag nagsalita na siya, hindi sila sumusunod. Maraming nagsasabing nais nila ang mas malalim na presensya ng Diyos, pero hindi sila handang iwan ang kanilang comfort zone. Hinahangad nila ang kapangyarihan ng Diyos, pero nagdadalawang isip kapag kailangang tumalon sa pananampalataya. Pero heto ang totoo, hindi dumarating ang banal na espiritu para lang pukawin ang emosyon mo. Dumarating siya upang hikayatin kang kumilos. Sa gawa 5 oras at 32 minuto, sinasabi na ibinibigay ng Diyos ang kanyang espiritu sa mga sumusunod sa kanya. Ibig sabihin, habang mas namumuhay ka sa pagsunod, mas mararamdaman mo ang kanyang presensya sa iyong buhay. Maging totoo tayo, ang pakikipagtagpo sa banal na espiritu ay hindi laging nangyayari sa mga dramatikong sandali. Minsan, lumilitaw ang kanyang presensya sa katahimikan. Hindi ito laging tungkol sa malalaking pagtitipon o emosyonal na karanasan. Minsan, sapat na ang pag-upo mo mag-isa sa kwarto at pagbulong ng Diyos, kailangan kita. Naroon siya sa mga desisyong pinipili mong tumigil, makinig, bitawan ang kontrol, at lubos na magtiwala sa Kanya. At kapag sinimulan mong gawin iyon, makikilala mo siya kahit sa mga lugar na dati mong hindi pinapansin. Kaya narito ang paanyaya, handa ka na bang tanggapin ang mas malalim na presensya ng banal na espiritu sa buhay mo? Kung oo ang sagot mo, huwag mo lang itong isipin, kumilos ka. Maglaan ng oras ngayong araw para manalangin ng taus-puso, alisin sa isip ang mga bagay na nakakaabala at anyayahan siya ng buong puso. At kung naranasan mo na ang kanyang presensya at nais mo pa ng higit, tandaan mo ito, walang hangganan ang Diyos. Laging may mas malalim pa siyang nais iparanas sa iyo. Pero bago natin tapusin ito, gusto kong marinig mula sa iyo. Ano ang isang bagay na pwede mong gawin ngayon para magbigay ng mas maraming espasyo para sa banal na espiritu sa buhay mo? Ibahagi mo ito sa mga komento. At kung may tinamaan sa puso mo habang binabasa mo ito, huwag kang tumigil. Magpatuloy ka dahil may mahalagang mensahe pa bago tayo magtapos. Sa puntong ito malinaw na dapat ang banal na espiritu ay hindi lang isang ideya. Totoo ang kanyang presensya, nararamdaman ito, nakikita ang epekto at binabago ang buhay mula sa loob. At kung talagang nakikinig ka, malamang ay alam mo na ngayon kung nasaan ka. Nananahan ba ang banal na espiritu sa loob mo? Kung nakikita mo ang mga palatandaan, magpasalamat ka. Kumikilos na ang Diyos sa mga paraang baka hindi mo pa lubos na namamalayan. Pero kung narinig mo ang lahat ng ito at may nararamdaman kang tahimik na bigat, parang may kulang, huwag mo iyong baliwalain. Maaaring ito na ang sandaling babago sa takbo ng buhay mo. Bakit? Dahil ito ang katotohanan, hindi nagtatago ang Diyos sa mga tunay na naghahanap sa Kanya. Hindi siya malayo o walang pakialam. Hindi ka niya iniiwasan. Sa Santiago 4:7, malinaw ang sinasabi, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sa ngayon, inaabot ka na ng banal na espiritu. Ang tanging natitira ay ang tugon mo. Lalapit ka ba pabalik? Kaya maglaan ka ng sandali ngayon. Nasaan ka man, huminga ka ng malalim at tanungin ang sarili mo ng tapat. Ano ang humahad lang sa akin para lubusang ibigay ang sarili ko sa Diyos? Takot ba ito? Isang abalang isip? Isang kasalanang hindi mo pa hinaharap? Ano man ito, bitawan mo na. Dahil ang tanging hadlang sa ganap na presensya ng Espiritu sa buhay mo ay ang desisyon mong sumagot ng oo o hindi. Ngayon, heto ang nais kong hikayatin kang gawin.
Huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito nang walang nangyayaring pagbabago sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, gawin mo agad ang dalawang hakbang na ito. Una, mag-iwan ka ng komento. Sabihin mo kung anong mga palatandaan ng banal na espiritu ang nakita mo sa buhay mo. O kaya'y ibahagi mo kung anong bahagi ng buhay mo ang gusto mong lumago. Palakasin natin ang isa't isa. Pangalawa, magpasya ka ngayon mismo na lalapit ka sa Diyos sa mas malalim na paraan. Maaaring ito'y sa pamamagitan ng pagtatabi ng oras para manalangin, pagpili na mag-ayuno, pagbubukas ng Biblia ng mas madalas o simpleng pananahimik upang marinig siya. Ano man ang itsura ng hakbang na iyon para sa iyo, gawin mo na, huwag mo nang ipagpaliban. At kung binabasa mo pa rin ito hanggang ngayon, alam kong seryoso ka sa pagnanais mong mapalapit sa Diyos. Kaya heto ang susunod mong hakbang, i-click mo ang video na kakalabas lang. Sa susunod na bahagi, i-guide kita sa mga praktikal na paraan kung paano mas lalalim ang relasyon mo sa banal na espiritu. Ayaw mong palampasin ito. Maniwala